Oh, sige po. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Okay. At kanyang isisipin baguhin ipanahon at ang kautusan. At sila'y magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon. At ang mga panahon at kalahati ng isang panahon. Yan. So, kung mapapansin natin dyan, meron pong binabanggit dyan na siya'y nagbabadya. Ano po yung nagbabadya? Mga bagay, kando. Dyan sa Hiligay nun, nanay? Ano to, Daniel? 725. 7. Nagbabadya, nag-iisip, nagpaplano. Daniel 725. 17. 725. Chapter 7, verse 25. Tingnan natin dyan sa may Hiligay nun. So, dyan po, nagbabadya. Yan po ay hula ni Daniel, nanay ha. Hindi pa nangyari yung pagbabago, hinula na po ni Daniel na mayroon talagang dumating ang panahon na mayroon talagang pagbabago. Ayan ha. Magapamulong siya king mga pulong batok sa labing na taas. Opo. Kag magapakagas sang mga balaan sang labing na taas. Kag mauna siya sa pagbaylo sang mga tiyon kag sang kasubuan. Yan. Kag itugyan sila sa iya kaaway. Kamot. Yan. Tugtog sa isa kation kag mga tiyon kag sa katuigan sa katunga sa tiyon. Yan. So, kung mapapansin po natin dyan, no, na siya po yung nagbabadya o dyan, nagunahuna. Ano po yung kanyang iniisip? Ang iniisip niya ay babaguhin. Babaguhin o usbon. Ano pong babaguhin niya? Nabanggit dyan ang pautusan. Ito ha? Diyan, hula ni Daniel na dumating ang panahon na mayroong isang tao nagbabadya, nag-iisip, nagunahuna, na baguhin Ang kasubuan. Tutuwa na natin sila. Kasi kapatuloy nyo na. Okay. So, saan na ba tayo? Okay. So, ang sabi doon sa Daniel, na nag-iisip siya, nagunahuna o nagbabadya na babaguhin. Ano yung kanyang iniisip na babaguhin? Nababanggit dyan ang pautusan. Yan. So, ang pautusan dyan, natural. Ito yung Ten Commandments. Kasama na po dito yung araw ng Sabat. Remember ha? Kasama na dito ang araw ng Sabat. Ngayon, ito yung tanong na naman. Noong una bang panahon, may mga pari na ba na lumabag? Wag lang kayo masasaktan na. Ito yung biblical ko siya. Ayoko yung mas mananakit ng damdamin. Ang akin lang is, papatunay lang, ang tanong ba, may mga pari ba noong unang panahon ay lumabag sa araw ng Sabat? Mayroon. Paano natin mapapatunayan? Ezekiel 22 verse 26. Yan. Pero at least ang akin to binabasa natin eh. Hindi tayo gumagawa ng sariling pinto na walang kwenta. Tama ba na eh?
Ang atin to, prueba ha, prueba. Ayaw ko nang nasaktan kayo kasi katuloy kayo. No? Ang atin to, ipapakita ko lang sa inyo na mayroon talagang mga pari na lumabas. 22, 26. Diyan din yung nakaparian na natin na sandang. Ang iya mga saserdote naglalis sa akon kasubuan kag nagpas sipala sa akon balaan nga mga utang. Wala sila mag wala sila magtuhay sang balaan kag sang di balaan kag wala sila pagpaban pag pa pagpa pagpa hanto pa pahanto pa ang mga tao sa di ma di ma masabi Sige, ito Tagalog, sige. Ang mga Ang hawakan ko saserdote parang- niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa akong kautusan at nilakastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. Wow. At kanila mga pinapagmumuni ang mga taong sumaling at sumalinis. At itinugod ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nilakastangan sa gitna nila. Okay, ha? Ang sabi ay nilapastangan. Una, ang kautusan. Ikalawa, ang sabat. Ang ikatatlo, ano to? Ang kanilang pagtuturo, walang kaibahan, ang malinis at ang marunong. So, sino po yun? Ay mga pari. So, sabi doon ay sacerdote. Kung sa English pa ay ano nga to? Ayan, press. No? So, ibig sabihin, matibay nanay, na noong unang panahon, meron na pong mga kaparian na lumabag sa araw ng Sabat. Nilapastangan ang Ten Commandments at ang kanilang pagtuturo, walang kaibahan, ang malinis at ang marumi. So, pwede lang ka dyan, pwede lang ka magawa nito. So, kahit hindi ko na-explain yan, nakikita mo na ngayon. Nakikita na ninyo ngayon, no? sa realidad ng So, tao. kayo nang bahala. Kasi pag ako'y magbikas, baka sabihin nyo, grabe naman ako. Pero base sa ating nakikita, is pwede lang. No? Okay lang ba? Magbigay ako ng sample. Hindi kayo nasasaktan. Okay. Okay lang. Sample. Hindi ba, pag nagpipista, magbanggit tayo ng Senior Santo Niño, kasi Katolik ako dati. Bakit pag nagpipista ang Senior Santo Niño, bakit merong sabong? Bakit merong lispuhan? Pwede ba yun? Ano yun? Sa church yun eh. Walang kinalaman ang kalinawan, yung libangan ng San Nico pag church. Bakit ipag-remix mo? Walang taong natin marumi. Yun ang sinasabi nun, walang kaibahan ang kanilang pagtuturo. Malinis o ang marami, okay lang yan. Okay lang. So, pwede din siya. Okay. Ngayon, bakit kayo manakita? Sabihin nyo, hindi na natin pabalik ko to siya, kasi grabe naman to. Ha? Okay, ngayon, meron akong babasahin nanay na isa po ito ay quoted ko to siya ay magazine o libro galing po sa Roman Catholic na ebidensya bakit merong Sunday.
Ang sabi dito sa The Convert Catechesis of Catholic Doctrine. So, ito po ay doktrina ng Katoliko. Sabi nila, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church. Take na ta? Alam ko naman, madali natin itong maintindihan eh. Ulitin ko lang ha. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 364 AD transferred, ano daw? Transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sino ang naglipat? Ang Roman Catholic. Kaya mayroong Sunday dahil sa Roman Catholic. Kaya sabi ko nga, ayoko yung mananakit ng damdamin, pero ito po yung base ng katotohanan. Ano natin? No? So, ito po yung katotohanan. No? So, at least nakita na natin ito pala. Bakit meron Sunday? Ha? Okay, tuloy natin. Okay, saan na ba tayo? Ulitin ko lang ha. Ang Sunday is converted as ang Saturday is converted sa Sunday Yan. as a Roman Catholic. Kaya, ang tanong ay, why million kept Sunday is because Roman Catholic. Ulitin ko lang ha. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea 364 AD after death of Anno Domini sa Latin. Ang sabi, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ito po yung mababasa natin sa Peter German, The Convert Catechism, pahina 50. This catechism received the Pope blessing on January 25, 1910. Ang tagal na. Hindi pa tayo pinanganak. Kaya, hindi natin nasisi din. Sabi niya, ay, namumulat kasi kami Sunday. Ito na kasi namamataan. Namataan. Kasi hindi pa tayo pinanganak, mayroon ng Sunday. So, sino bang magsabi sa atin ng katotohanan kung hindi tayo nag-aaral? Dahil sa nag-aaral na tayo, dito natin nalalaman, kaya para may Sunday is because of Catholic. Roman Catholic. Yan. Ngayon, ang tanong naman, bakit sunod-sunuran itong mga hindi Katoliko? Mga Protestante. Kasi sangayon din po sa isa pong libro, ito po sinang-ayunan din po iba. Kasi ang unang-unang nagprotesta sa Katoliko ay si Martin Luther. Paglabas niya, Sunday keeper din. So, ngayon, nagpapasalamat tayo dahil sa nakakatulong din si Martin Luther. Kaya mayroong Protestante. Pero ang problema lang kasi bit-bit din niya ang doktrina. No? Ngayon, isa din po sa naglagda, sa naglipat nitong Sunday, ay walang iba, si Constantine the Great. No? Isang emperor ng Roma. Sino to si Constantino? Si Constantino, na isang emperador ng Roma, siya po ang naglagda o nagterma, sa madaling sabi, noong 321 AD. Again, meron sa history, sa world history. Diba? So, yan po ang church history ang tawag doon. So, kung hindi tayo nag-aaral ng history, puro tayo Biblia, ay wala talaga. Tingnan nyo kung nagsabi kang nanay na sabi ng pastora na ang ikapitong araw ay Sunday. Mali po yun. Saan siya kumukuha ng ganong ebidensya? No? So, kaya nga ngayong hapon, ating nakikita na natupad po ang banal na kasulatan na yung sinabi na Daniel, nagbabadya, nag-iisip, babaguhin ang kautusan. No? Isa na dito, ang araw ng Sabat na ipinagpalit sa araw ng Sunday. Teka muna. Ano po bang ibig sabihin ng Sunday?
sun, araw. Ang day, araw. Eh bakit naman nilipat ni Constantino? Ano bang katuyuan? Si Constantino, remember, isang pagano. Hindi po sumasamba sa Diyos. Ang sinasamba po niya ay ang araw. Kaya nga, sun. Kasi ang sinasamba niya ay sun, araw. No? Kaya nga nilipat niya sa Sunday. Ang problema lang kasi maraming walang mga alam, sunod-sunuran na lang din. Pinagtatanggol pa, ay tama naman to. And then, isa pang probe, ito pa. Meron po akong babasahin dito na isang aklat ng Baptist. Baptist to ha, hindi po Adventist. Ano po ang sabi dito? Okay, babasahin ko dito na isa pong ano ba ito? Ito. Sabi dito, una-una babasahin ko muna dito. Though Protestant ministers agree with this, contributionalists, it is quite clear that however, hindi na ito makita ito. Okay, dito tayo sa baba. Ganito this. Sabbath in the Hebrew language signifies rest and is the seventh day of the week. So, tama po ito nanay kanina. And it must be confessed that there is no law in the New Testament. No? Ano po daw to? Itong the first day of the week. Itong Sunday, hindi po to siya batas. Hindi to siya utos ng Panginoon. Kahit sa New Testament. Bakit naman? Kasi utos to ng Iglesia. Nakuha natin? Ang araw ng Sabado, utos ng Diyos. Ang araw ng Sunday, utos ng Iglesia. Anong kaibahan? Diba? Saan tayo dapat susunod? Ang Sunday, utos ng Iglesia? O ang Saturday, utos ng Diyos? Utos niya. Yes. So, anong araw to? Saturday. And then, anong pang sabi dito? Baptist. Okay, sabi. There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day. But, ngunit, that Sabbath day was not Sunday. Hindi, tama pala, no? Pero, hindi kami nagsabi dito, ha? Protestant yan. Sino ang nagsabi ito? Isa pong biyasa. Si Dr. Testos na isa pong Baptist manual. Hindi basta-basta ito. Bingo rin. Okay, ang problema, mayroon silang papatunay, hindi nila ito sinasabi sa mga member. Matutuklasan lang ito pag may nagsusuri, like sa 7th Adventist. Kaya nga, binubutsak namin. Diba? Ngayon, kung hindi namin ito sinasabi, paano natin malalaman? Ulitin ko lang ha. There was and is a commandment to keep holy the Sabbath day, but that Sabbath day was not Sunday. It will be said, however, and with somehow of triumph, that the Sabbath was transferred from the 7th to the first day of the week. Binago talaga, inilipat galing sa ikapitong araw, papunta sa unang araw ng Sanlinggo. Diba? Napakalinaw po. Sabi dito, where can the record of such transfer be found? Not in the New Testament. Absolutely not. And early Christian history, sabi dito, but what a pity that it comes branded with the mark of paganism. Nalamigan mo ah. Nalamigan siguro. Ora man. Nalamigan mo ni? Ora man. Iya. Ay, ikaw mo rin. Nalamigan mo. Nalimitan din mo. Nalamigan ito. Okay? So, ulitin ko lang ha. Ano itong sabi nito? Parang nababanggit dito na ito palang Sunday ay marka sa pagano. Alam mo ninyo yung pagano? Walang Diyos? Ulitin ko ha? But, what a pity that it comes branded with the mark of paganism. Delikado talaga.
Kung ito palang yung Sunday, tama naman din kasi ang Sunday ay, di ba, sino nga ito naglipat? Si Constantine the Great, ang isang emperor ng Roma, ang isang Pagano, na hindi sumatanda sa tunay na. So, dito, napakalinaw po na naintindihan natin bakit why Million Foot Sunday is because Roman Catholic. No? So, sinakyan na lang po ito, sinabayan ng mga protestante. No? Yes. So, mayroon tayong binabasa, ebidensya po na nagpapatunay na ang ating pag-aaral ngayon ay talagang may ebidensya tayo. Okay? So, itigil natin to. Baka meron tayong mga gustong itanong. Na? May Kami dapat. pag-ikunin may video ka. Nakakabidyo. Sige lang. Kasunod, ano tayo ng video, mag-download tayo. May ganito kay Glenn. Sige lang. Pwede naman i-connect natin sa YouTube. Tapos speaker na lang ito. Na isang basta pagbabalik mo. Okay? Kasi dati parang. Okay, so may tanong kayo? May nalilituan pa ba kayo? Kay Sister Jessica, may tanong ka? Yung mga lang. Ay, ano, kauna. Diba, gina-celebrate natin ang Mayo, Reyna Elena. Kaya ang ano niya, Constantine.